What's up KG at welcome back sa ating channel. So ngayong araw na to gusto kong pag-usapan natin yung tungkol dito sa pinost ng Bitpinas. So about ito doon sa Kadena Act na which is lagi natin tinatakil dito sa ating channel, no? Kasi nakikita natin dito yung kahalagahan nitong batas na may papatupad dito sa atin. Gusto ko sinayin natin na masubaybayan pa yung mga nangyayari about dito sa ating sariling government kasi sa totoo lang napakalaking problema talaga ng corruption dito sa bansa na tingin ko hindi na mapupuksa ng blockchain yung corruption dito, no, kasi problema na ng tao yun kung sino yung namamahala, pero at least kahit papaano meron na namang another filter na pwede nating gamitin, may bagong tool na pwede nating gamitin na which is mas makita natin, mas magiging transparent yung ating gobyerno pagdating sa pondo dito sa atin sa Pilipinas. Pero syempre, meron pa rin, kailangan pa rin itong masusing pag-aralan, kailangan pa rin itong ng mga professional, lalo na sa mga pagdating sa batas at saka yung syempre yung ipapatupad na batas, saka kung paano ba yung magiging sistema nito at lalong-lalo na yung budget. No? So basahin na natin yung post dito sa Bitpinas, no? From last month, the House of Representatives PH has consolidated 30 blockchain-related separated measures into single substitute bill to produce its own version of the Kadena Act. No? The House Committee on Information and Communications Technology designated House Bill 6235 authored by Representative Iris Marie de Mesa Montes as the primary working draft, which will now integrate the artificial intelligence, so may AI din pala to, features by Representative Edgar Eris Bantay Act, and the revenue tracking requirements proposed by the committee's Vice Chair Antonino Roman III. Take note that all the key provisions are not yet finalized and changes can still be applied based on the committee's hearings and the consultation from stakeholders and government agencies concerned. Once finalized, the bill will move to committee and appropriation to refine its funding provision before heading to plenary floor. So yung details nito, so ilalagay na lang din natin doon sa description. So shoutout dito sa Bitpinas dahil isa rin to sa mga magagandang source pagdating sa mga information about dito sa blockchain at dito sa atin sa crypto. Kung mapapansin nyo, tinan nyo yung engagement lang ng mga ganitong topics, no? So ngayon hindi pa talaga siya napag-uusapan. Hindi pa talaga siya big deal, hindi pa rin siya talaga mainstream, no. Nababanggit-banggit sa mga media outlets, social media, pero hindi pa talaga siya napag-uusapan. Which is ito yung mga bagay na pwedeng makapagpabago ng ating sistema dito sa gobyerno at napakalaking impact talaga nito, both positive and negative, no. Ewan ko kung bakit hindi na masyado na to. Siyempre, mas marami naman kasi talaga dapat itakel ng mga katiwalian o balita, no? Pero hindi natin kasi pwedeng walang bahala ito dahil ito yung pwedeng maging future ng ating gobyerno at siyempre future natin bilang Pilipino, no? So dito sa key provisions based on HB 4853 by Representative Iris Marie de Mesa Montes, no, o 4K party list. No, meron dito nakalagay na establish of Kadena portal as the official public platform for budget data. So meron magkakaroon ng sariling magkakaroon ng sariling public platform kung saan doon makikita yung mga budget data. Disclosure of all budget related documents, planning, legislation, execution, procurement, accountability. Tapos use of distributed ledger technology including blockchain for secure tamper-resistant records, digital certification of records with cryptographic signatures and timestamps. Siguro ito na yun sa blockchain, no? Independent mirror sites hosted by NGO, media and universities for redundancy and oversight. So pwede pa rin, no? May mga NGOs, media or universities, no? So dito makakakita ka ng tinatawag na no? So media, ewan ko kung yung media is kung kasama ba yung social media. Pero syempre, kung masisilip natin yung mga ganun, so mas maraming mata, mas maraming pwede magbantay doon sa talagang pondo ng kung ano nangyayari doon sa budget, no? Kaya sabi ko nga,
Sa mundo ng AI, sinasabi nila na pwedeng dumami yung mga mawalan ng trabaho. Pero sa totoo lang, the more na nade-develop yung AI, the more na nade-develop yung crypto, no? Pag pinagsama kasi yan, ah, magkakaroon kasi mga panibagong problema yan. Kagaya na nangyari sa internet, kita nyo yung nangyari. 'Di ba? Pagdating ng internet, ang dami nawalan ng trabaho. Iba't iba yung mga mailman, mga ano, pero still nagkaroon ng panibagong problema yung mundo na which is kailangan pa rin solusyonan ng mga tao. No, so nandun tayo, may mawawala talagang mga ibang trabaho, pero may uusbong naman ng panibagong problema na magiging opportunity rin naman para sa atin, no? Which is yun kasi madalas na nagiging debate pagdating dun sa AI, pag nag-a-advance yung technology. So pwedeng nagkakaroon ng ganong hindrance pagdating sa mga tao na parang, oh teka, baka mamaya pag nandiyan ang AI, mawalan kami ng trabaho. So, sabi ko nga, may dumarating na panibagong opportunity once na nag-i-improve yung mga bagay-bagay. Hindi end game ang AI, no? Kumbaga another step lang ito, another step forward para siyempre na mas mag-flourish pa yung ating economy, no? Tapos sa real-time citizen feedback channels for reporting discrepancies, ayan no, sabi ko na nga ba, real-time citizen feedback, no? So dito hindi na basta-basta yung maitatago yung mga dokumento, no? Siyempre dito sa ating siya kailangan pong pumunta sa may iba't ibang government agencies para lang mai-check, no? Pero dito nasa blockchain na. Sa totoo lang mahirap talaga 'to maipasa sa totoo lang dahil sa sa Amerika nga hindi pa yan na-implement pero still hoping tayo na maano to. Siguro sana maabutan ng lifetime natin, no? Lalo na pag ganito yung gobyerno natin, no? Siyempre, ewan ko. No? Tapos integration with existing systems, IFMIS, BTMS, PhilGEPS, eGov, PH Portal, eGov, Super App. So hindi pa ako familiar diyan. Tapos yung additional provision ito na yung AI-enabled monitoring to flag anomalies such as ghost projects, duplication, overpricing from HB 7296 by Representative Edgar Eris of Caloocan City 2nd District. Tapos revenue tracking requirements proposed by ICT Committee Vice Chairman Antonino Roman III, no? So nakikita nyo, no, hindi pa talaga siya na may mainstream, no? Hindi pa siya masyadong napag-uusapan pero yun nga para sa ating mga viewers, so merong ng ganitong mga dinadraft na mga batas kung saan na pwede na mai-highlight ito. So nandun na yung problema, corruption, ano yung pwede maging solusyon, pero hindi talaga ma-eliminate yung corruption kasi para sa akin, yung corruption, ano lang yan mag-e-evolve din. No? So kung gusto niyo maiwasan yung corruption, huwag iboto yung mga nakaupo ngayon. Ganun kasimple. No? Palitan natin na mas yung hindi magkakamag-anak. Yun. So itong balita na to halos walang talagang pumapansin pero siyempre posible ito sa pinakmalaking pagbabago ng sistema ng gobyerno sa susunod na mga taon, no? So pinag-uusapan ngayon dito yung ng House of Representatives, yung pinagsama-sama na mahigit na 30 na magkakahiwalay na blockchain related bills upang makabuo ng iisang batas na kilala bilang Kadena Act or Citizen Access Disclosure of Expenditures for National Accountability. So ang layunin nito nito ay gawing transparent, mas madaling ma-audit, mas madaling makita ng publiko kung saan napupunta yung pera ng bayan, no? Ibig sabihin, gusto nilang gamitin ng blockchain technology, hindi lang siyempre para sa crypto, kundi para sa budget ng gobyerno. So hindi na crypto ang pinag-uusapan dito. Take note, hindi na to crypto, hindi na to tataas, magpapampababa, walang ganun dito. No? So blockchain technology din pag-uusapan dito, fundamentals, no, ang pinag-uusapan. Ngayon, para mas maintindihan natin, isipin natin na yung gobyerno ay merong isang malaking notebook. Sa sistema kasi natin ngayon, parang yung mga ahensya ng gobyerno, may kanya-kanya kasing mga notebooks yan. Diba? Yung DPWH, yung Department of Justice, PNP, mga ganun, no? Minsan magkakaiba yung mga records.
Minsan delayed yung mga updates, minsan mahirap malaman kung sino yung nagbago ng mga information. Sa blockchain model na gustong i-push nitong ng mga House of Representative, no? Parang lahat ng ahensya ay may kopya ng iisang notebook. Kapag yung bagong entry, sabay-sabay itong nakita ng lahat, at kapag naisulat na, napakahirap baguhin nun, lalo na nang hindi napapansin ng ibang tao. So, ibig sabihin, automatic, pag sinulat mo yun doon sa notebook, may kopya na rin yung ibang ahensya nun, at pwede nilang ma-check or pwedeng ma-revise, at pwede rin makita ng public. At hindi pala siya pwedeng ma-revise, pwedeng ma-check, at pwedeng ma-audit, no? Yun yung dahilan kung bakit sinasabi na nagsusulong ito ng batas para maging mas transparent yung paggamit ng pondo ng gobyerno. So pinag-usapan natin to. So gusto ko rin panggitin kung ano yung magiging benepisyo nito para sa atin, tayong mga ordinaryong Pilipino. Para sa akin yung unang benepisyo nito, mas madaling masundan kung saan napupunta yung ating buwis, no? Umayos yung implementasyon talaga, no? Pwedeng makita ng publiko yung galaw ng budget mula sa pag-aproba hanggang sa paggastos, no? Pangalawa, mas madaling makita kung may anomalya, no? Kung may mga project na may budget pero walang na mga nagagawang kalsada o mga building, no? Mas mabilis na mapapansin niya ng media, ng COA, mga watchdog groups at saka mga mismong mamamayan, no? Kasi kita natin yan, once na nasa blockchain, public blockchain yan eh. So, ibig sabihin, pwede tayo mag-check doon kung papaano, no? So, pangatlo, mas kaunting duplicate records. Siyempre, ayon dun sa DICT, isa sa mga layunin is mabawasan yung mga paulit-ulit na proseso o yung magkakahiwalay na database ng iba't ibang ahensya, no? Kung mapapansin nyo, ganun yung nangyayari. Kailangan mo kumuha ng national ID dito, national ID ng ibang ID dyan, kailangan mo pa no? Iisa lang naman, pare-parehas naman gobyerno yan, pero bakit ganun? Tsaka yung pwedeng mangyari dyan is yung, kunyari, yung nangyari example lang naman ito kunyari nangyari kay FLM na meron siyang kaso dahil doon sa parang inano na yung kanyang pangalan, Francis Leo Marcos, Norman Mangusin yung totoong pangalan niya, no? Once na pumunta siya sa ibang ahensya, kunyari, siyempre sa yung parang sa pagkakaalam ko yung kaso na yon o yung pag-revoke nun is galing sa mga birth certificate, no? Pero pwede niyang i-apply ngayon yun doon sa ibang mga government agency. Hindi naman kasi lalo kung hindi naman siya kilala at nag-present siya ng valid na birth certificate, kunyari meron pa siyang kopya. So, ma-acknowledge yun. Pero kung naka-database yun or sa tinatawag na naka-blockchain, so madaling makita pagka may mga ganung problema, no? Madaling matrace. Lalo na kunyari, yung mga nangyari din dun sa dating Tarlac Mayor, no? Si Alice Guo, no? Makikita agad sa talagang kahit yung history ni Alice Guo na hindi pala siya Pilipino. Madaling matitrace kasi bakit? Nasa blockchain, hindi mo na mababago yun eh. Pagdating ng birth certificate, kunyari, gagawing NFT, andun sa mismong yun nga lang, syempre, pagdating kasi sa mga ganong records talaga, ibang usapan naman yun. Ginawan ko lang ng example para madali lang pero pagdating sa government, ganun din, no? Pag kunyari gumastos sila dito sa isang project na ito, kunyari kalsada, no? Yung kalsada na yun, makikita nila dun sa permanent record ng blockchain na nandoon yun. Ngayon, kung sakaling biglang nag-duplicate nila yung ganong klase ng project, so makikita dun, teka, bakit may budget na naman to? Ito na yung budget niya at naibili na yung mga budget, yung nito, bakit another budget na naman ito para sa Sana naiintindihan nyo ako, no? Pero ganun kasi yung concept niya, no? So, isang record lang, tapos lahat nakakakita na. No? So, yung mismong gobyerno kasi yung gumamit ng blockchain technology, posibleng dumami yung mga local blockchain developers, mga startups, investment sa bansa. Ito yung maaaring lumikha ng mga bagong trabaho para sa mga Pilipino. So, yun kasi yun eh. Sabi ko sa inyo, kung sakali mag-improve yung technology natin, yung blockchain, yung AI, may panibago kasi mga problema na darating at mas kailangan na mas maraming tao, no? Na hindi kayang gawin ng AI, hindi kayang gawin ng blockchain, no? Pero syempre, hindi rin meron ding mga meron ding mga hindi magandang baka kasi meron din tong mga mamaya nag-expect tayo ng sobra-sobra, no? Pagdating sa blockchain at AI, no?
Pero blockchain lang muna tayo, baka nag-expect tayo ng malaki doon. Una, yung blockchain kasi hindi niyan kayang i-eliminate yung corruption, no? Ito yung pinakamahalaga maintindihan natin. Pag mali yung data na nilalagay nila simula pa lang, i-preserve na ng blockchain yun na preserve na kahit mali yung information sa blockchain. So, kunyari, kung talagang bago pa lang ipasok yung budget, talagang kagaya ng ginagawa nila ngayon na nakatampered na, nakalagay na doon yung komisyon sa budget, ilalagay sa blockchain. So, wala na tayong maaano doon talaga. Doon pa lang sa sistema na yun is talagang ano na. So, ang binabantayan na lang natin kung madidistribute ba ng ayos at kung saan napupunta. No? Siyempre, pagdating sa blockchain, siyempre kung may cut dyan si congressman o si senador, so makikita natin doon. So, doon na lang yun. Pero still, wala na. Nandun na sa blockchain. May record na yun. So, meron pa rin. May human touch pa rin bago yun. No? Meron pa rin talagang makakagawa pa rin ng paraan na kailangan yun naman yung sunod na masolusyonan, no? Tapos tapos syempre nga, garbage in, garbage forever na yon. Kahit gaano kaganda yung technology, kung yung corrupt naman yung tao talaga nag-input ng mga data, maaari pa rin magkaroon ng mga problema. Ito yung isa sa madalas na naging punto dito ng mga nag-criticize dito, lalo na kaya ayaw nila ma-approvean kasi dagdag budget lang. Tsaka siyempre, ito yung madalas sa pinag-uusapan din online, no? Baka mamaya gumastos-gastos lang tayo dyan, tapos gawin lang nating high-tech yung pangungurap ng mga ng ating mga opisyal, no? Pangalawa is yung malaking gastos. Yun nga, no? Pero sinabi naman kasi ng DICT dito sa kanilang report na mas makakatipid daw sa katagalan, no? Naniniwala naman ako doon na pwede mas makatipid talaga katagalan dahil kapag nandun na sa blockchain is hindi na kailangan ng mga pero mangangailangan pa rin kasi ito ng malaking initial investment, no? Para sa infrastructure, mga server, cybersecurity, integration at maintenance. Yun, lalo na yung cybersecurity, continuous ang maintenance niyan. Kasi yung mga hacker, every year mas nag-i-improve yan. So kailangan yung security is baka mamaya ma-hack naman ang ating pondo ng Pilipinas. Naku, kawawa talaga, no? So, pangatlo is yung privacy concerns, no? Kapag mali yung naging design nyo ng sistema, maaaring magkaroon ng mga issue kung gaano karaming government data ba yung dapat ipakita sa publiko, no? Kasi siyempre meron din kasi mga information na hindi dapat nakikita ng public pagdating sa government, no? Kasi minsan nagiging threat yun, no? Sabihin na natin na ganito ka-corrupt yung ating bansa. Pero meron pa rin mga certain na information na hindi pwedeng alam ng publiko, no? Na dapat is nasa government lang. Hindi dahil ayaw natin maging transparent, pero meron kasi mga bagay na hindi pwedeng ilabas talaga sa public kasi pwedeng magdulot ng fear, ng chaos, o di kaya ng doubt, no? So, although nandito tayo, ewan kung tatag nga natin kahit na ganito yung gobyerno natin, no? Pero hindi kasi pwede mag-fall apart din na magkaroon talaga tayo na mawala talaga yung tiwala natin, no? Nakakasanayan na nga lang natin Pero once na nawala ng tiwala at binuwag din natin sarili nating government, pare-parehas lang din tayo mahihirapan, no? Kaya yun nga, minsan meron din tayong pagkakataon na nagiging mas malakas tayo sa politiko at yun yung botohan. Kaya kailangan pumili tayo na mas malayos na mga leader, no? Iwan na natin yung dating natin na porket kilala, pati kaya yun na iboboto, basta dahil kamag-anak si ganito, okay yan, no? Palitan muna natin ng bago. Ganun din, sabihin na nila na mas risky yun dahil walang mga experience. Yan yun, kaysa ganyan. Experienceado na. Diba? Grabe. Isipin nyo, ang utang ng Pilipinas is umaabot ng 7 trillion. Hindi ako nagkakamali. Tapos ang nakurako talaga, halos magto 2 trillion. Kickback lang yun. Ewan ko Pero bala kayo kung anong tingin nyo dyan, no? Tapos yung venture capture, no? Medyo malalim, no? Kapag yung isang grupo or kumpanya lang yung may control sa system, maaaring kasing mawala yung mga benepisyo ng mga decentralization na pinapangako ng blockchain. Siyempre kapag nasa mga nagkaroon ng middleman yan o nagkaroon ng mga companies na umahawak, so nagkakaroon talaga ng centralization yan, no? Pero as long as nakikita naman yung budget
Nakikita naman nyo kung saan pupunta at merong mga certain information lalo na doon sa mga pondo na pinapadala sa mga provinces, mga projects, no? So kahit man lang yun muna is tingin ko malaking bagay na para sa mga para ibalik nyo naman yung tiwala namin sa inyo. Ngayon yung pag may mga bagay din ako na naisip na pwedeng maging paano ko ba ano yun to? Pwede ring maging mga bagay na pwedeng maging problema or parang naiisip ko na parang pinoporsy ko na yung pwedeng maging epekto nito sa atin na negatively. So, parang theory pala, no? Parang theory para sa akin. So, parang ito yung unang hakbang papunta doon sa centralized digital control system. So, parang kapag ka nagkaroon ng lahat ng records, yung mga digital, yung or interconnected, mas madali na kasing bantayan yung galaw ng mga mamamayan, no? Kahit yung pagbili mo ng kung ano-anong mga bagay, recorded na. So, hindi naman bago yun sa China kasi nangyayari na yun, no? May credit system pa nga sila eh. Pag nagkaroon ka ng traffic violation, may bawas yung credit system mo, credit points, no? Kapag naging okay ka, naging matino kang citizen is yung mga employer mo pwedeng bawasan yung iyong credits. Parang ganoon, no? Ganun yung nangyayari. No? So, pwedeng ganoon, no? Pwedeng doon mapunta yung mga So, sa ngayon wala naman wala kasing provision pa yung Kadena Act na nagsasabi na gagawin nila yon. No, wala naman ditong binanggit eh. So, sa government pa rin talaga. Pero isa na rin to yung isa na rin sa pwede maging pangamba ng mga skeptics eh. No? So pwede ngang sabihin nila is ganito, gusto niyo yan, ganito gagawin. So marami talagang tao na hindi naiintindihan yung blockchain na sasabihin nila, siyempre tayo, ayaw naman natin bilang mga public, no? Ayaw naman natin na sinusundan tayo. Hindi naman kayo ang problema, ang pinagkaiba lang kasi dito, hindi naman kasi tayo gobyerno, no? Yung mga public official, mga ganyan, talagang nila yan eh. Talagang bukas na libro sila diyan dapat, no? Kasi ang pinag-uusapan diyan is tiwala. Tayong mga citizen, ganun din. Sabihin na natin na kailangan din na may tiwala sa atin, ganyan. Pero hindi pwede to the point na kasi bukas nung kagaya nung magiging blockchain system sa government. 'Di ba? Meron siguro tayong mga bagay na pwede nating kagaya naman ngayon posible namang wala sa Facebook, sa YouTube, lahat ng mga pinapakita natin na mga information diyan is natatrack naman yan sa atin, di ba? Yung kahit yung mga IP address natin, alam niyan lalo pag may ginawa kang kalokohan, tapos kunyari nang-hack ka ng isang government facility, so nadedetect ka yung IP address nade-trace back papunta sa iyo. 'Di ba? Pero yun nga lang, pag na-blockchain, simple na nun. Nga lang, pure addresses lang naman yun. Pero, yun nga, kina-crackdown na rin kasi ngayon ng government natin yung mga privacy coins, no? So, pinag-aanuhan na rin yun. Kasi siyempre, alaking issue dito sa Pilipinas, although, pabor ako sa mga privacy coin, okay sa akin yan. Pero, dahil may issue nga dito sa Pilipinas, dahil yung baka gamitin sa money laundering, no? Lalo na laking issue dito sa Pilipinas. Ako, papabor ako, magkano lang naman yung ipa-private ko na pera. Pero syempre ito, kung trillion naman to, sakripisyo ko na yun sa akin. No? Sakripisyo ko na yung mga kaysa naman, di ba? Next natin is yung, isa pa sa naiisip ko, yung preparation din to para sa CBDC. Parang central bank digital currency, kagaya sa US. May ilan kasi na may pagkakalintulad kasi ito eh. Parang iniunti-unti nang inihanda yung digital infrastructure para sa mas malawak na paggamit ng government-backed digital money, no? Kagaya nung nangyayari doon sa US, no? Meron ding mga iba na naniniwala na siyempre unti-unti na tayong hinahanda para doon. So sa ngayon, yung pinag-uusapan sa bill budget transparency tsaka government records pa lang naman. So hindi naman digital peso, no? Pero may digital peso na tayo, no? So yun yung nirelease ng Coins PH, no? Pero hindi pa naman yun na talaga mismong ini-implement.
Tapos syempre yun yung madalas na kinokonekta talaga ng mga tao pagdating dito sa mga bagay-bagay na ano. Yun nga yun, yung matitrace na pati yung kung saan mo ginagastos yung pera mo, sino nagpapadala sa'yo ng pera, so matitrace na yun. No? Tapos meron din akong naiisip na about sa ano, ginagamit lang yung salitang blockchain. Kasi ano yan eh, whether you like it or not, yung naririnig nyo man o hindi, no? Ang blockchain kasi is sumisikat na eh. Opo, popular na talaga siya. Talagang parang modern solution. Kahit pwede namang gawin yun transparent gamit yung mga database na technologies, no? Yun yung mga legit, parang mga legit talaga ng mga tanong dahil maging yung Senate version ng Kadena Act, nakatuon lang ngayon sa tamper-resistant digital system at hindi talaga exclusive na blockchain yung gagamitin, no? So, naiaano dito na baka mamaya blockchain yung sinasabi nila pero yung pala is mga tamper-resistant na digital system, no? So, ganun din, parehas sila. So, pag sinabing tamper-resistant, di mo pwedeng basta-basta baguhin. So, yung blockchain is ganun din naman. No? Pero, ewan natin, no? Baka mamaya yung ginagamit lang yung blockchain para, syempre, magmukhang advanced, di ba? Magmukhang modern yung term. No? So, ang mga nagiging tanong kasi sa isip ko niyan is, kung makakawala ba talaga tayo sa corruption pag naipasa yun? So, para sa akin, yun pa rin. So, hindi. No? Yung blockchain kasi hindi yan talaga, parang hindi naman magic yan eh. Na once na may blockchain, tapos mawawala na yung corruption. Hindi nito yung mababago yung ugali ng mga tao. Hindi nito mapapalitan na maayos yung mga auditing, maayos yung nag-audit, no? Hindi rin ito mapapalitan yung mabuting pamamahala. Pero maaari nitong gawing mas mahirap talagang itago yung mga budget, yung mga pera, anomalya, tsaka madaling makita ng public yung galaw ng pera ng bayan. Siyempre, kung tama yung pagkaka-implement dito, maaaring isa rin to sa maging hakbang talaga patungo dun sa transparent na gobyerno. No? Hindi ito yung katapusan talaga laban sa corruption. No? Possible na simula pa lang yan ng mas marami pa. No? Baka mamaya yung sa DPWH na yan is mukhang pambata lang na issue sa mga susunod pa na ano. Yun nga, sana nga itong within our lifetime, no? Ma-implement ito. Sana may pumalit na doon sa mga corrupt talaga. Ewan ko. Sana lang talaga magkaroon ng pagbabago lalo na pagdating dyan, no? So, kaya ko, nire-report ko rin naman, binibigay ko rin naman sa inyo about sa nangyayari sa US, mga development doon. Kasi at the end of the day, gagayahin din naman natin yun eh. No? Yun ang talaga magiging standard natin. At sigurado ako, kung sino yung unang makapagpa-implement yan, talaga yung una nating magiging role model. No? Siyempre, titingnan natin doon kung saan sila pwede magkamali. Tapos, babaguhin natin dito sa atin, i-improve natin. No? Pero pagdating doon sa kanila, pagdating naman dito sa atin na tayo yung mismo, buti nga may mga ganito na eh, na talaga na pag-uusapan na eh. No? At least nakikita natin kahit paano gumagalaw. No? Pero siyempre, para sa akin, ayoko rin na mamadaliin. Kasi sa ganito kakomplikado na bagay, no, sa sobrang ganito, is baka mamaya, imbis na mapabuti tayo, mas lalo tayo mapasama. No? Lalo na kung puro kapalpakan niya, tapos paano pag nahack tayo? Pilipinas na yung mahack. No? Grabe. Nangyari sa Ronin yan, yun. Ating binalita nung nakaraan. Nangyari yan sa Ronin at $600 billion, no? $600 billion. So, magkano yun sa peso? So, parang aabot yun ng 36 billion pesos. Tama ba? Oo, nasa 36 billion pesos yun. Maning-mani pala. Maning-mani pala yun. At teka, mali pala. Teka, kumpitin ko nga lang 600 billion dollars times mo sa 61. So, nasa, 3 trillion pala yun. 36 trillion pesos. No?
Grabe, 36 trillion. Ewan ko kung tama yung ano ko, compute ko, pero malaking pera, yun na lang. Malaking pera yung pwede mawala sa atin kung sakali maulit yun at sabihin na natin na ganun kalaki yung nawala sa ating kagaya ng sa Ronin Network. So ayun lang, no, maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga supporters at subscribers. Thank you so much sa inyo. Saludo sa inyo mga ma'am, sir, like and share lang ating mga video. At syempre kung gusto niyo yung mga ganitong klase ng mga balita at mga iba't ibang usapan tungkol sa crypto, NFT at kung ano-ano pa, no? So mag-subscribe na dito sa ating channel, no? So ayun lang, no, makikita-kita na lang tayo sa arena. Game on!